Isang patak, isang buhay, ang kuwento ni Elian. Sa isang tahimik na baryo na tinatawag na Barangay Maligaya, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Elian. Siya ay 9 na taong gulang, masayahin, ngunit may ugaling paaksaya. Hindi siya marunong magtipid ng tubig. Tuwing umaga, habang naguhugas ng kamay o ng ngipin, palaging bukas ang gripo. Kahit hindi naman niya ginagamit. Kapag siya'y naliligo, umaabot siya ng halos 1 oras sa banyo habang umaagos lang ang tubig sa kanal. Madalas pa niyang paglaruan ng hose sa bakuran at pabirong sabuyan ng tubig ang kanilang mga alagang manok na para bang ilog sila sa loob ng bahay. Ang kanilang barangay ay may isang batis na pinagkukunan ng tubig ng halos buong komunidad. Dito naglalaba ang mga nanay. Dito nanguhuli ng hipon ang mga bata. At dito rin sila kumukuha ng inuming tubig. Maliwanag at malinis ang tubig ng batis, parang kristal sa linis. Isang araw, habang naglalakad si Elian, pauwi galing paaralan, napansin niyang tila bumababa ang agos ng tubig sa batis. Hindi niya ito masyadong pinansin. Siguro dahil tag-araw, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, may meeting sa barangay. Puno ng kaba at pag-aalala ang mukha ni Kapitan Mando. Mga kabarangay, ang ating batis ay nagsisimula ng matuyo. Napansin ng ating mga tanon na maraming pamilya ang hindi marunong magtipid ng tubig at masyado ng abusado sa paggamit nito. Kung hindi tayo kikilos, mawawalan tayo ng tubig sa loob ng 1 buwan. Laking gulat ni Elian. Pero kahit narinig na niya ang babala, hindi pa rin siya nagbago. Kinagabihan, habang siya ay naglilinis ng katawan, muli niyang pinuno ng tubig ang batya at nilaro ito ng nilaro, sabay tapon sa labas. Makaraan ang 2 linggo. Wala ng tubig ang gripo sa kanilang bahay. Wala na ring dumadaloy sa batis. Tuyo na ito. Nagising si Elian sa ingay ng mga tao. Lumabas siya at nakita ang kanyang ina na may bit-bit na 2 timba. Saan ka pupunta, inay? Tanong ni Elian. Sa kabilang barangay, kukuha tayo ng tubig. 4:00 pa lang ng umaga, pero mahaba na ang pila. Si Elian ay natulala. Noon lang niya napagtanto ang epekto ng kanyang mga ginagawa. Makalipas ang ilang araw, marami sa mga estudyante ang hindi na nakapasok sa paaralan dahil mas inuuna nilang mag-igib ng tubig kasama ang kanilang mga magulang. Wala na rin panlinis ng palikuran, kaya nagsimulang kumalat ang sakit. Ang kanilang mga tanim sa likod ng bahay ay natuyo. Ang kanilang mga manok ay nauhaw. Ang ibang bata ay umiiyak dahil wala silang mainom. At si Elian, araw-araw na lang ang tanong sa kanyang isipan. Kasalanan ko rin ba ito? Isang hapon, habang nakatayo si Elian sa gilid ng tuyong batis, may lumapit sa kanyang matandang babae. Hindi niya ito kilala, ngunit may kakaiba sa kanya. Tila ba siya ay bahagi ng kalikasan. Ako si Aling Daloy, ang tagapangalaga ng batis. Wika ng matanda. Tulad ng isang ina sa kanyang anak, binibigay ko ang lahat. Tubig, buhay, pagkain. Pero kapag ako'y inabuso, nawawala ako. Napayuko at napaiyak si Elian. Patawad po. Ako pong isa sa mga dahilan kung bakit naubos ang tubig. Ngumiti si Aling Daloy. Hindi pa huli ang lahat. Magsimula ka sa sarili mo. Turuan mo ang mga kaibigan mo. Ibalik ninyo ang respeto sa tubig. At sa isang iglap, naglaho si Aling Daloy. Simula nung araw na yon, nagbago si Elian. Nagtayo siya ng maliit na karatula sa labas ng kanilang bahay na may nakasulat. Tubig ay buhay. Huwag sayangin. Ginawa niya itong proyekto sa eskwela. Ikinwento niya ang kanyang karanasan sa mga kaklase.
at sinimulan nilang magtulungan sa kampanya para sa tamang paggamit ng tubig. Maya-maya pa, dumating ang ulan. Bumalik ang agos sa batis. Unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang baryo. At si Elian, hindi na siya ang batang nag-aaksaya ng tubig. Aral ng kwento, ang tubig ay isang likas yaman na hindi dapat inaabuso. Lahat ay apektado kapag ito'y nawala. Tao, hayop, halaman, at kalikasan. Hindi pa huli para magbago. Magsimula sa sarili at ang pagbabago ay susunod. Mga tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Anong masamang ugali ni Elian tungkol sa paggamit ng tubig? Saan galing ang tubig ng barangay Maligaya? Ano ang babala ni Kapitan Mando sa barangay tungkol sa batis? Ano ang ginawa ni Elian pagkatapos niyang marinig ang babala? Paano naapektuhan ang barangay nang tuluyang matuyo ang batis? Bakit kailangan pang mag-igib ng tubig ang nanay ni Elian sa kabilang barangay? Ano ang epekto ng kakulangan ng tubig sa mga estudyante at pamilya? Sino si Aling Daloy at anong mensaheng iniwan niya kay Elian? Ano ang ginawa ni Elian upang maitama ang kanyang pagkakamali? Dagdag kaalaman tungkol sa tubig. Ang tubig ay buhay. Mahigit 70% ng katawan ng tao ang gawa sa tubig. Kailangan ito para mabuhay ang bawat selula sa ating katawan. Kapag nawalan tayo ng tubig sa katawan o dehydration, may hilo tayo, manghihina at maaari pang mamatay kung matindi ang kakulangan. Hindi lahat ng tubig ay maaaring inumin. Bagaman maraming tubig sa mundo, 3% lang nito ang sariwa o fresh water. Sa 3% na yon, mas kaunti pa ang ligtas inumin. Kaya napakahalaga na ingatan ang mga pinanggagalingan ng malinis na tubig. Maraming lugar sa mundo ang kulang sa tubig. Ayon sa mga pag-aaral, bilyong tao sa buong mundo ang nahihirapang makakuha ng malinis na tubig araw-araw. Sa ilang lugar sa Africa at Asia, ilang kilometro pa ang nilalakad ng mga bata para lang makakuha ng isang balde ng tubig. Ang pag-aaksaya ng tubig ay may masamang epekto. Kapag laging nakabukas ang gripo, kahit hindi ginagamit, mabilis na nauubos ang supply ng tubig sa mga tangke o reservoir. Maaari itong magdulot ng water shortage, pagkamatay ng mga pananim, at problema sa kalusugan. Paano tayo makakatulong? Isara agad ang gripo kapag hindi ginagamit. Gumamit ng tabo kesa shower kapag naliligo. Gumamit ng balde sa paghuhugas ng kotse o pagdidilig. I-report agad ang mga sirang tubo o tagas sa barangay. Turuan ang iba na magtipid din ng tubig. Kapag hinayaan mong bukas ang gripo sa loob ng 5 minuto, maaaring masayang ang 25 litrong tubig at tumbas ng ilang araw na inumin ng isang pamilya. Paalala, ang tubig ay biyayang bigay ng kalikasan. Huwag natin itong sayangin. Sa bawat patak na ating inaaksaya, buhay ang unti-unting nawawala. Maraming salamat sa inyong panonood ng ating kwento ngayong araw. Naway may natutunan kayo tungkol sa kahalagahan ng tubig at kung paano natin ito dapat pangalagaan. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang istorya na puno ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikwentuhan, muli, ako si Aling Tetay, nagsasabing, sa bawat kwento may aral, sa bawat aral may pag-asa. Ingat at God bless!